dito po tayo sa ating Bible. Salamat po kapatid at magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po mga kapatiran nasa ibang bansa. Kumusta naman kayo, Sister Karen, Sister Remy, Sister Joy, Father Richard sa Singapore, ganun din po sa Hong Kong. I hope and pray na nasa mabuti kayong kalagayan by the grace of God. At ganun din po ang mayroon po dito sa kapatiran sa Mateo. I hope na tayo po nasa mabuting kalagayan lahat. Tayo po buksan ng ating Bible. Dito po tayo sa 1 Timothy. 1 Timothy, unang Timoteo. First Timothy chapter 3. First Timothy chapter 3, verse 14 down to 16. Yung sa gitna. Okay. Kita mo siya. 1 Timothy chapter 3, 14 down to 16. Tayo po'y palitan pagbabasa. 1 Timothy chapter 3, 14 down to 16. Sabay-sabay na lang natin basahin. Go. These things write unto thee, hoping to come unto thee shortly. But if I tarry long, that thou mightest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up, and to glory. Tayo po manalangin ng Ginong Diyos sa mga mangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa tayong mga salita na aming nabasa. Salamat po sa bawat nandito ngayon at dalahin ko rin o Diyos na kumilos siya sa lagitnaan po namin. Nalangin mainit. Salamat paglilingkod sa mga biyayang pagbibigay sa amin ng pagkatatag ng pananampalataya at dalahin ko Diyos ng kaaway ng kapusin by the grace na huwag kumilos sa iyong salita o sa bawat isa nandito ngayon. Pero din po sa ibang bansa na buksan ka ng puso na ikaw laging makita sa mensahe. Dalahin ko rin o Diyos na help thy servant, tutulungan mo ako Ama, wala akong magagawa, hindi ka rin tikilos sa akin. Patawad o Diyos sa aming mga nagawang kasalanan, laging mo kami linisin. Sa aming pong nagawang kasalanan na ikaw po lagi o Diyos ang makita sa buhay na aming nila. Dalahin ko o Diyos na pagmulpabayaan ko ang Barangay Salvasyon, ang panguna po ni Preacher Jim John. Nandun ko ay nangangaral Panginoon, tulungan mo siya, bigyan ng wisdom at encouraging sa mga hearers na magpatuloy maglingkod na ikaw makita. Siyempre mo sila sa kanyang pag-uwi, gawin ko ang kanilang panambahan, gawin ko sa amin. Salamat sa iyong provision, Father in Jesus Christ our Lord. Amen. Lahat po magsiupo. Dito po sa Timoteo, ay timbre niya ako sa oras na alas 9. Alas 9. Yan mo ako. Kasi yung oras yan, wala. 9 oras 10. Ay alas 9 ang umpisa. Alas 10 po ang ganyan. Okay. So dito po sa ating pong talata na ating nabasa, these things write unto thee, hoping to come. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa taga kay Timothy. Na dapat niya pong gampanan. So, sa kanyang pagkilos, ay mahalaga mga kapatid, iyon pong tinutukoy na ugali. Walang lalabas ang mga juniors, walang palabasin. Kaya nandito ka para makinig ng mensahe ng bayan. Labas pasok, wala lalabas. Tignan mo yung mga banto, mga ano. Okay? Kaya itong ugali po ng mga mananampalataya, na ito po naman ay in-advise ni Apostol Pablo kay Timothy. Si Timothy kasi ay isa sa mga bunga ni Apostol Pablo spiritually. Kaya si Timothy ay tatay niya sa spiritual si Pablo. Bakit? Siya po kasi ginamit ng Diyos upang si Timothy naman ay makamtan ng liwanag o makamtan na po ng eternal life o magkaroon ng buhay na walang hanggan sa magitan ng paggamit ng Diyos sa buhay ni Apostol Pablo. Hanggang nung lumago ng pananampalataya ay ginamit ng Diyos si Timoteo
Ngayon, si Apostol Pablo po ay inadvisean niya o sinabihan niya po si Timoteo na ang ugali ay dapat natin pong baguhin, sabi niya. Upang tayo po'y maging effective sa ministry, dapat mayroon tayong pong changes. Mayroon tayong pong yung nakaraan na ugali natin, huwag natin balikan. Palitan natin yung ugali po na makalangit. Yun ang gustong tumbukin ni Apostol Pablo. Behave thyself in the house of God. Hello. Ang tagumpay ng church ay hindi po sa magitan ng wisdom of men. It is by attitude. You cannot build a big church without a good attitude. Kahit kailan hindi tayo po lumago ng gawain kung hindi sa magitan ng magandang testimony. At itong mga malalaking churches, katulad po ni Dr. Di Salva, nung dumating po sa Laguna noon, ay isang matanda-tanda na rin, pero ang kanya pong paglakad, pag binabasa mo, mayabang. Okay, ganyan ang ating, hindi tayo nag-degrade yung tsura, paglakad. Kundi ang fellowship, doon makita kung paano ang Diyos kumilos sa kanya. Bakit? Siya po ang pinakamalaking church sa Cebu. Lampas po yung ulang-ulang ng 4,000 attendance sa church. Talagang malaki. Kung tutuusin, kung pinag-aralan pinag-usapan, ay sila po hindi na. Okay? Hindi naman yan ang basyan ulit. Pero this is a humble man. Kung maka-fellowship mo, kung siya pa yung magsalita, hindi mayabang. Ay, na. Pero meron ding mayabang pananalita. Pero ginagamit ng Diyos. Pero ang kanyang isip, wala yung action na yung magyabang ka na, ugalit mo magyabang para makita ka. Yun po ay may motive. Nakita niyo naman si Dr. Hill. Pag magsalita bakit? Ganyan, gali yan. Akala mo, binabasa mo kailang akala mo kung sino itong, sino ba ito? Ganyan. Pero humble man. Kaya mahalaga yung attitude mga kapatid. Ayan, pag dumating yan, lumakad naka-eyeglass. Naka-sunglass. Sunglass. May kasama mga lalay, naka-45 pero nakatago. Pero mga major yun. Ganun ang paggalang nila sa mga ganito. Ba? Lumakad akala mo kung sino yung tao na yun. Nagulat na si General, nasira ng gospel. Isang star ng General sa army. Ba't sino ba yung kasama ni Major ganito? Si Colonel Cassis, sino ba kasama niya? Si pastor niya daw yun. Parang mo sino yan? Ini-escortan nila kasi. Magandang escortan military style. Pag lumalakas siya, may nauna doon. May takto doon. May dalang Bible. Parang military style, maganda. Una, takto sa likod. Ganyan. Pagdating ko, sir. Yes. Ito ang aming pastor. Pastor, si General. Nice to meet you. Kamay. Si General ng 5 ni Sulwini. Tumanggap po si General. Ganyan po ang attitude ugali. Hindi mo pwede yung i-adapt natin yung ugali sa bahay. It should be a heavenly attitude. Huwag tayo mag-grade sa ugali, sa paglakad. Yung kung bunga tayo mag-grade. Ginagamit ng Diyos ang kanilang buhay. At thank God. Marami pong kaluluwa nakita sa kanila. Kilala ko si Pastor Ed. Loko-loko yun. Loko-loko po yung nung nag-aaral ng seminaryo yun. Mag-aaral ng seminaryo, pipitikit yung dito. Bakit hindi na naman? Kaya mag-aaral. Kung ba ng baka, bukapin yung nandos. Tumawa ka nga, tumawa. Sinapo niya. Tumatawa yan. O siya si Senior. Kaya mag-aaral yung tao na yun. Pero God bless the world. Meron pong makita ng pagbabago ka mga kapatid. Kaya, the attitude of members of the church should be reflect, should be comprehend. Agtali. Ijay makunkuna nga ugali tayo di church, di paglago. As I do yourself, abutin pa iti 2019 o 20, kasi tayo lang ta.
at dahil yung ugali. So, anong maminsan kaya naman, alam mo minsan, alam ko, papasulot tibagin kayo. Kasi natin ko yung Platon. Punta tayo Platon. No, move out tayo, I'm your captain. Kayo po mga follower. Ngayon, pupunta tayo sa mga location. Obserbaran niyo yung ugali niyo, kung anong tinuro ko sa inyo, yun magre-reflect sa akin. Hindi. Para tayo mga Platon. O sa totoo lang, tayo mga sundalo kayo ng captain of the voice Christ. Tayo may mag-move as a true patron. True. Okay? Yung ugali natin bilang as a church. Alam niyo na ibig sabihin ng church. Iba yung templo, iba yung church na tayo po itinubos ni Kristo bilang as a saint or a church. Iba yung templo. Okay? Baka mamaya sabihin nyo yung church, itong templo. Hindi. Yung tinutukoy na tinubos ni Kristo ang kanyang iglesia, ang iglesia yung church. Ay yung mga tao ang tinutukoy yun, hindi po yung building. Para magkaunawaan. Ang tinutukoy ni Timothy po dito, ni Apostol Pablo kay Timothy, ay yung pong mga taong ligtas. Na sila po ay should have, ikawis tayo yung proper manner, binanggit po yung behaves. Behave. Any church that behave without the leadership of the Son of God will definitely be in direct opposition to the will of God for the church. Kailangan tayo magkaroon yung proper manner na ikawis natin dito sa ating katawan pag tayo po'y makifellowship sa mga unsaved o sa mga church, sa ating kapwa mananampalataya, makita sa atin yung liwanag. Hello? Amen. Ba yung people dito ang young people? Bakit sa mga young people dito lagi? Sa harap ko ang mga young people. Hindi pwede sa likod. Lagi po dito sa harap ko ang mga young people, mga juniors. Mga juniors dito sa harap. Sige. Bakit di dito sa harap? Patawagin ko maya. Okay. Ugali po ng mga church o behavior, yung proper manner that is behave without the leadership of the Son of God. Kahit na nga sa uwi, lahat ng mga move tayo, di balay ulit teachers, dapat kawis-kawis natin yung ugali kilangit. Ang nagamin yung ugali kilangit na yan. So yung una ng the Bible, nagsaw tayo naman, saan nga di worldly termino. Nanda ko naman, bulo di lawyer, di abogado. Nagsasauda, dahil tayo legal English nila. Legal terms. Tayo sudat, tutong-tungay. Lawyer. Yan, ganyan. Ngayon no, dagiti ang sek, dagiti mo, hanang gispila hanang gispila ti abogado, hindi nga, agsaw day termino nga common nga mawatan ni tao. Yung madal tayo may balbal na common English. Yan. Natural na abogado. Kada tayo kumamana ng palataya, at ako magikawis na nung sao tayo nadyusan. Manner yan, ugali, nadyusan. Ngayon nagsao ka, iti malaswang na sao, saan na nadyusan din? Okay? Di kay pakaitigkulan. Kaya mo nitigkul, kita tayo ngayon diya, gawin ka, kaya dyan talimas na. So kung nangaroon niya ako, Diyos, behave. Tadi jay gamin behavior, manner, or the other proper manner, how to deal people. Makikita natin ang leadership of the gospel of the Son of God. Na the Son of God, insuruan na tayo may itidisiplina, how to move on as a truth, to worship the living God as the Spirit. Worshiping is in Spirit, because God is in Spirit. No sambahin tayo ti Diyos, agsamba tayo, babayin ti na spiritual nga panagsamba, babayin ti leadership ti God the Son. Tayo sumuan na tayo mag ti God the Son, no kasano tayo, serbihin ni Ama, tatlo ni Ama, matuwa sa dahil tibiyag tayo. Upang ang Diyos ay matuwa sa atin, tinuruan tayo ni God the Son, how to worship the living God. So yung behavior na tinuro ni Kristo, o yung character natin, kailangan po natin na ikawis, idamit natin po yun, kahit saan tayo pupunta. Kung tinanggal mo yung damit na ganito, huwag mo nang balikan yung worldly na damit. Okay? Manner. Ang ibig sabihin ng godliness, kasi binanggit ko ng godliness po dito, yung pong conformity. Hindi makisang-ayon ka akanayon. Hindi will. At daya mo din kasi nga, iti may isang balay, duwat i-leader.
Dahil isda. Di may isang kapagarian, may isa ti ari. Dahil yan at sulat na. So nga ti godliness, walking devotedly o devoutly, magna nga si pupudno, nga sumasang ayon, iti pagayatan ni Ama. That is godliness. Godliness. Sumasang ayon, hindi kumukontra. Meron ba kumukontra? So meaning, biblical ba yan? Opo. Go ye into the world. Go ye into all the world. Ayan. Go ye. Ipanakabalin na dakan niya kilahin kindaga. Mapan kayo marot. Kahit humayo kayo. Nag-isip ko na. Biblical ba yan? Yes, nasa Bible. So meaning, biblical? Biblical. Di ba ba ay palda? Biblical. Di ba ba ay pantalon? Biblical. Biblical di ba? Ano yan? Isunod nga. Isunod na dapat ni mananampalataya, malaman po natin ang dapat natin gawin. Muna nga puntos. Ang title of the message, The Unity of the Church and Christ. Verse 15. Verse 15. 1 Timothy chapter 8. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God. Binanggit po yung house of God, iso po yung templo. Which is the church of the living God, that it is si Bibyan, so that katao, madaiti-daiti nga templo. The pillar and ground of the truth. Pillar. Ano yung pillar kaya? May isa nga haligi. May isa nga pundasyon. May isa nga pundasyon nga imunod ti kinapudno. Sino niya pundasyon ni Kristo? Isu ti ayam ti pudno, siya ti pudno, siya ti dalang ayam daway dat root. Siya ti dalang ti pudno. So nalawag na ro, nga iti church is a physical building. Yung church na tinutukoy po dito sa verse 15. Spiritual body, ito po the temple of God. O dalawa. Kaya yung pong tinutukoy, bilang ulitin ka, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. The house of God, iyo pong templo. Which is the church of the living God. Ito pong katawan, templo. Templo rin ng banal na Espiritu Santo sa living God. The pillar and ground of the truth. Nga adda kada tayo kinapod mo, nga naimulang kinapod kini Kristo. Tayo po ngayon ay mananampalataya, rimamot o ito pong pumapit kay Kristo. Kaya, the church and its message, yung mensahe po, ang instruction from God sa Panginoon para sa atin. Ano ba ang mensahe ng Diyos sa mga anak ng Diyos na nakatira sa isang templo? Okay? Ano yung mensahe na tayo po ay magkaisa, unity. Okay? Magkaisa ang isa sa mga mensahe ng Diyos, sa mga templo ng Diyos, sa mga sibibyang na tinubos ni Kristo, nga rin mamot. Magandasa. Kaya tayo ang mananampalataya, the family of God and the house of God. Di pamilya ni Apo Diyos, tayo di pamilya, dahil tayo po ay tinubos. DJ, kunang the house of God, DJ gathering or location. Ito po ay templo. Ito, dalawa kasi templo eh. Templo na ito, katawan o templo na gathering. Gathering. Dati, nag-gather tayo ito. Ito yung Baptist house. Ganyan. Pero yung the family, tayo po ay family kasi iisa ang tumubos sa atin. Iisang pamilya po tayo. Kaya the church as a bride. Tayo po na tinubos ni Kristo consider the bride. Okay? The believers, the family of God is the believers. Kaya, the Bible teaches that all are saved are the family of God sa John 1:11 down to 13. 1 Peter 1:22 down to 25. The Bible teaches that all are saved are the family of God. Nangayon sa John 1:11 down to 13. 1 Peter 1:22 down to 25. The church has the characteristic of the home. We must be what? Matthew 4:4, 1 Corinthians 3, verse 1 to 2. We were fed with milk
and meat, Hebrews 5:12 down to 14. Honey with feed, the honey feed by the word of God. Okay, kastoy. Parang kaawatan. Masyadong sumubra kayo sa magbawas kayo dyan. Kasi pag nagkakita kayo dyan, ang itong kayo dyan. Si Jan dyan. Dito ka sa harap. Dito ka. Dito, sige, dali. Ayan. Ang guwang-guwang mo kuhaan, pati magsisigipan dyan. Dito ko, sunikatin natin. The church in its message. Okay, ito Dito po natin na church, dalawang klaseng church. At yung church sa tinutukoy ng Bible ay ang tinubos ni Kristo. Ay tayo po ang tinubos, that is the church. The house of God, ito po ang templo. Tayo po ay rimamot, ground, pillar, deep, ay si Kristo ang ating pong nagramutan, ay siya ang tinubos. Ngayon, ano ba yung family of God? Tayo po ay pamilya ng Diyos because we are all believers. One God, one faith, one baptism. Ephesians 4:5. Oh yeah. Expert sa Ephesians 4:5. One faith, one Lord, One baptism. Kung binautis mo ang ka ng Katoliko, Katoliko ka. Pag binautis mo ang ka ng Baptist, yan, ay Baptist. Pero si Jesus Christ was baptized by a Baptist preacher. Even si yung mga apostoles, binautis mo nga ni John. Hey, tawag tagpapasok sa John, sa Matthew. Chapter 3, 1-5, basahin mo yun. The church has the characteristic of the home. Iti pamilya ti Diyos, ang pagkain po natin is the Word of God. Para lumago tayo sa pananampalataya. Diyan. Ito rin palaya niya, kakakalito yung pati dyan. Siyempre, inapoy. Morning, lunch, dinner. Ang dapat kalito yung dyan. Balbalay tayo. Nakamanti may sa panangan. Kanya, nag-isa ka. Pag hindi kumain ng isang beses sa kainan, physical pagkain, hihina ka, lalo na kung sasabak ka sa mabigat na trabaho. Lalo na kung construction. Ganyan. Kailangan mo na mapakain para tumibay ng katawan, physical. Pero spiritual, sabi po ng Bible, mayroon din po tayo pagpakain spiritual. Ito po yung salita ng Diyos na mas mahalaga kaysa sa pagkain ng worldly o itong physical pagkain. Tingnan nyo. Kung hindi kayo tumibay sa pananampalataya, paano tayo magkakaroon ng disiplina? Discipline. Kaya dadaan po tayo sa disiplina sa church. Dapat tayo pa'y tumibay sa pananampalataya sa magitan ng pagkakain ng salita ng Diyos sa inyo. Kaya mahalaga ang mga mananampalataya nandito ngayon na makakinig po ng mensahe at pag-aralang mabuti ano ba yung nakalagay po na the church and its message. Anya gawin yung church at ang mensahe ng church. Yung church na physical, yung gathering po ng mga mananampalataya. Yung mga physical na building. Yung spiritual church ay itong katawang templo ng Diyos. Tayo po ay mayroong physical house sa bawat mananampalataya. Mayroon tayong pagkain 3 times a day. Ang spiritual naman, sa isang linggo, ilang beses tayo kumain sa isang linggo? Umaga lang ng Sunday, sa hapon wala na kayo. Pagdating sa Wednesday, wala na kayo. So, ibig sabihin, wala nga oras, agsapa, dito. Tanong, di kinang mo ang spiritual, umaray ka dito ang panglaban mo dito, tukso ti worldly, pagdating sa umay nga Domingo, kaya, umanay ka dito dyan. Kunan niya Apo Diyos, no, ikipagkain nyo, may sa nga Domingo, mali ka pa kararag 3 times a day. Morning, noon, at evening. Di ka pa kararag ita. Hindi ka pa basa ti Biblia. Anya nga itikman niya Apo Diyos. Agkapoy kayo iti na spiritual na taraon. No, if may gitok suliso, na mabalin nga hasa nga saan. Apay, nakapuyan ti pangmati. You cannot move without big faith. We can fight troubles or problems, or we can stand troubles kung tayo ko'y matibay sa pananampalataya. Paano makatakbo ngayon nga?
magkaroon ng matibay na pananampalataya kung ikaw mismo ay ang pagkain mo, hindi ka napakain ng tama. Ha? Tingnan nyo po. Tingnan nyo. David naganak na tama, da. No, ikuman mo yung being 1 year old, 2 years old, 3 years old, 5 years old. Ingana 8 years old to 12 years old. Ang gusto mong masunod na magulang. Maganda ang marating bata. Pero pag ikaw ang sumasang-ayon sa bata, walang alam sa direction ng bata. Walang alam. Walang alam ang direction ng bata. Ang alam niya, lalo na. Pero kung ikaw i-disciplinahin mo, ikaw tilimit na timog na, ha? Huwag mo na lang paluhin ng paluhin, hindi ganon. Sabihan mo na ng instruction sa bata. Pag nagkasala ka, palo. Matanda mo yung bata mo, sinadya o hindi. Kasi dahil sa kanyang kabataan na edad, kailangan mo pag-aralan yun. Dahil mo sa kanyang kamusmusan ng edad, lagi niyang magagawa yun. I-consider mo ang kanyang mistake na magkaroon ka ng forgiveness sa kanya. Pero, daanin mo sa panalangin. Hindi mo pwedeng banatan mo physical, panalangin mo yung bata. Bago ka mag-improve. I believe that God will. Yung talo, man yung bata, kukurik mo yung bata. Masakit physically, but you have the motive. Spiritual motive is good. Ang Panginoon kumilos sa bata. Letter, mabuti ginawa ko sa amin ng mga. Pag nawala ka ng magulang, buhay pa yung bata, lumaki, maalaala niya yung tinuro sa kanya. Kahit wala si nanay, tinuro sa akin, naglikod ako sa Diyos. Manalangin ako bago kumain. Pinapalo ako pag hindi ako nanalangin sa gabi. Tinuro sa akin ng nanay ko yun. Ngayon wala ng nanay ko. Magandang turo sa akin ng salamat. Masakit yung bata. Pero pag tinuruan mo ng kwan, maglaro, cellphone. Wala. Kaya, members, I challenge you again. Practicing of the word, most lacking aspect often we are hearers only. Practicing the word of God, yun po ang lacking na mananampalataya. Yung pong naituro sa atin na 5, iisa ang gumagana. Dapat as soon as possible, gawin natin po yung 5. Kung magkaroon tayo ng casualty, that's a part of the game. Lahat ng sundalo po sa sanlibutan, pag sila po ay nag-ooperate, natural lang po na mayroong casualty. Mayroong mawala, yung 5 na tumira sa kabunduan, mawala ang 3, matira ang 2. Part of buhay ng sundalo. Sa atin naman, bilang mananampalataya, bilang soldiers of Christ, tayo maglilingkod. Bakit nawala ka na sa ministry? That is part of the game. Ang gagawin yan, panalangin natin. Sana ma-restore ka, balikan ka. Patuloy ka. Pagdating naman sa 10 na hakbang, ikaw naman ang lumayo, nagpatuloy yung kasama mo, nasa iyo kung gusto mong ma-restore. The only remedy is there is to listen instructions. Kung hindi ka makinig sa instruction, madadali ka. Pag sinabi ng sundalo, pag tumama yung masin, babala na ikaw hindi ka gumawa, tumayo ka. Nahagip ka ng bala, dead po. Obey instructions. Okay, maliwan ko, obey instructions. Pag sinabi ng 3 putok, tumayo kayo kaga dahil ang bala sa ilalim na. Obey instructions. Yes sir, yes sir, yes sir. Tama! Hindi mo tinasampaan, nada. Kaso. So, mahalaga yung instruction. Pangalawang punto, sa verse 16, Christ and His ministry. Christ and His ministry. Ulitin ko, the preaching of the Word of God is the local church, is the place where God proclaimed the message of the gospel. We should be fruitful in our preaching. Yun po sa church. Yun po ang church. Kakainin po ang mga tupang salita ng Diyos. At ang mga mananampalataya nakikinig ng mensahe, dapat namnamin po nila ang salita ng Diyos. We should be fruitful in our hearing the Word of God, practicing the Word of God. And there is a fruit. There is a fruit in our life. Spiritual fruit. Christ in His ministry, godliness, it is clear, without controversy. It is complete authority and power. The power of His ministry, justified in the Spirit. The purpose of His manifestation was to die.
Christ and His ministry. Wala pong ibang ministry ng Panginoong Hesus Kristo kundi evangelize the world. Wala na pong ibang mas mahalaga sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, kundi evangelize. Ano yung evangelize? Iwaragawan, ipukaw ti minsay, di pa nagbabawi. Nga tayo nga taga-daga nagbaso ti sango ti namarso nga Diyos. Kahit kailangan tayo magbabawi. Awatin tayo di indin niya ang mga parabor isulat ti gaddasan. Nga isulam ti makabael amang titirmon sa ilesyon. Iti taga-daga pinitilangit. Tapos may salakan ka, sarado ti ka-impyerno. No awatin tayo ti Kristo. Nga inyong over na Apo Diyos nga Ama. Nga mang titirmon sa ilesyon pagkakasundo natin sa Ama. Okay? Like that. Christ and His ministry. The proof of His ministry was already seen in the angels. Even the angels above. Kumilos dahil daw pa'y mausan na kaan. Dagiti ay propeta, kumilos din the Old Testament, pinatay mo dagiti taga-taga. Kumilos yung mga apostoles, ditirabaw ti daga, even Christ kumilos. Pinatay naman. Data tayo mananampalatayang nabati o pagpatuloy ti minsay. Dapat tayo, hindi po tayo ma-discourage. Kung ang tao ay namatay na sila na naglilingkod sa Diyos, darating din sa atin yung kapanahonan natin. Pag hindi po tayo evangelize, hindi trabaho to evangelize the world, mamatay tayo dila sa malitan ng sakit, mamatay tayo sa accident. Maraming paraan po ang ating kamatayan. Kaya, dapat tayo to bring the good news, the gospel to others. That is the ultimatum na ating obligasyon sa Diyos. Wala pong mas higit ko kundi ang Diyos. Dalhin ang Ebanghelyo sa mga asik. Kaya po manalangin mo, God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Dalahin mo, Diyos, maging hamon sa bawat mananampalataya na kami po'y kumilos, Panginoon. To evangelize the word, marami pong natutulog na mananampalataya na baptismo. Na ang mga baptist saved by grace, dapat kami po'y magising, Panginoon. Mabilis na po kumikilos sa mga cults, itong mga hindi po mula sa inyo, na nangangaral na walang kasigurado ng kanilang soul sa langit. At maliwanag naman o Diyos na ang sigurado sa langit ay ang tumanggap kay Kristo. Kamagitan ng pananampalataya, na biyaya lamang kami naligtas. Dalahin ko rin o Diyos sa mga hindi pa nakakilala kay Kristo, na hindi po nila tinanggap ang tagapagligtas ay pwedeng Father. Nabigyan mo silang pagkakataon maligtas, na yun pa ang team ng aming pagkaligtas, upang dalhin sila sa liwanag sa magitan ng pagbahagi sa kanila na si Kristo lamang paraan ng kaligtasan ng mga tao dito sa lupa ng kasalanan. Galahin mo, God, bless mo ang bawat nakinig, nawa na unawaan ko nila ang minsan. Salamat o Diyos. In Jesus Christ I pray. Amen.